Okay, the session is now being recorded. This is a power supply, a variable power supply ranging from 1.75 volts to 13 volts. So this is simulation using the electronic multi-sim software, no? So we will be discussing first, no? Ano ba yung power supply, no? Okay, let me have an explanation, no? Kasi this is very important, no, before we perform it, no, sa actual. Kinakailangan naiintindihan natin yung step by step, no? Okay, so ngayon, in this scenario, let me ang power supply block diagram, guys, is composed of this. Okay, ano siya, no? Ito yung ating tinatawag na source. So typically, pag sinabi nating source, yan yung AC. Kasi ano naman tayo, step down tayo dahil electronics tayo. Either 220, pwedeng 110 or 120, depende, no? 60, 50 hertz. Pero dito sa case na to, 120 volt RMS. Pag sinabing VRMS, equivalent siya sa peak voltage divided by the square root of 2. So don't forget this, ah. Okay. So ngayon, ito yung source. Typically, yun ang gagaling sa function din natin, no? Now, after that is called the transformer. Okay. Ito AC. Ang output pa rin nito, dahil step down pa rin nito, no? AC pa rin. So ito yung transformer na yan. Na itong 10 is to 1, ibig sabihin naka 10 is to 1 ratio siya. Primary winding yan. Ito yung primary. Ito naman yung tinatawag na secondary. Okay, wag nyo nga hawakan yung nasa primary, no? Delikado. Although for safety, wag na rin yung secondary. Pero mas delikado itong primary kasi direct na nakakabit to sa 220. Okay? Ngayon, i-step down niya yan. Depende sa number of turns, sa winding, no? Usually, meron tayong 3, 6, 9, 12. Okay. Now, guys, no, pagkatapos ito, kino-convert natin yung AC to DC. That is called what? Rectification. Pag DC to AC, that is called inversion, inverter. Anyway, no? Ito, meron na tayo tinatawag na rectifier. Ito na yung rectifier na ito yung bumubuo dyan. Okay, ang rectifier, dalawang klase. Sa rectifier, meron kang half wave sa tinatawag na full wave. Yan discuss ko na sa mga susunod. Ang full wave, ito yung tinatawag na center tap. Ito naman yung tinatawag na bridge type. Okay, paano ko malalaman yung bridge type? Yung bridge type, yun yung may 4 diodes. Ang center type may dalawa, ang half wave may isa. Yung nakikita niyo sa diagram is the bridge type, most commonly used. Okay, now, ang output ng rectifier is called a pulsating DC. Pag sinabing pulsating, iba-iba, no? Nagpo-pulsate. Now, pag kuha natin dito, guys, no? Kinakailangan natin smoothen. So meron tayong tinatawag na filter. Okay, ang filter usually ganito. Isang alos parang ano yan, parang na-i-smoothen niya na yung ano. Okay, yan yung tinatawag na filter. Now, pagkatapos niyan, ito yung filter, by the way. Ang simplest filter is the capacitor. Although may mga RC, LC filter, no? Pero ang ginagawa niya is ini-smoothen niya. Now, pagkatapos yan, meron tayong tinatawag na regulator. Then we have the load. Si regulator, yan yung nagbibigay ng eksaktong voltahe.
Kung 5 volts, 3 volts, 10 volts. So usually dito sa diagram, ito yung mga regulator natin, mga LM series. Although may gumagamit ng Zener diode, no, na mapag-aaralan pa natin bago tayo mag ano na mag rectification din. I-discuss ko rin yan sa mga susunod, yung Zener diode. Pero ito yung yan yung ginagamit for regulation. Then this is the load, yung supply natin. And this is the block diagram of a power supply. Now, for you know to understand, mas maganda na ito, i-ano natin, lagyan natin ng ano, kumbaga sa ano, papakitaan natin ng um, mga oscilloscope. Okay, i-clear ko lang ito para magklaro. So again, source, transformer. The source, coming from the source, i-step down niya to, no, using transformer. Pero yung transformer natin, ang problema, AC pa rin yun. Yung para mag-convert ang AC to DC, we need a rectifier circuit. Ang ginagamit ng rectifier is a full wave bridge type rectifier. Ngayon, pag lagpas mo doon, that is a pulsating DC. So, kinakailangan mo ng filter, ginagamit pinakasimplest is capacitor para ma-smoothen. Then, to regulate, para magkaroon ka ng fixed na value or talaga regulated voltage, let's say 10 volts ang kailangan mo, kinakailangan mo ng regulator. Common yung mga LM series. 11, LM7805, 5 volts ang nare-regulate nun. Or then kapag yun ay may load ka, yun na yung magre-receive ng power, no? So that is an example. Okay, now, gagamit tayo ng oscilloscope, no? Mas maganda makita natin, no? Gagamit tayo ng oscilloscope. Tektronix, itong gagamitin ko. Okay, so gagamit ako Tektronix. So, syempre, yung ground, lalagay ko sa ano? Ground. Tapos yung 1, lalagay ko doon sa signal. O, tingnan nyo to guys, no? So, ito yung number. I-on ko ito. Pinipili yung auto set. Okay, ito yung, ano, okay, yan yung auto set. Okay, yan yung signal na 120 volts, 60 RMS. Okay? So, yun yung ating, ano, yun yung ating ah voltage dyan. Okay? May question kayo dyan on that part? Okay, so I think, pangalawa naman, syempre, i-stop natin. Okay, gagamit naman ako dito ng ano, ng tawag dito ng number 2, no? So, tin natin yung output ng transformer. Okay, ano naman yung sa transformer? Okay, sa transformer, guys, tingnan natin, no? Kapag sino nating mabuti, niran natin, i-aan nyo to, i-on nyo to, tapos i-auto set nyo para mag-automatic arrange siya. So, ito yung ano ngayon, ito na yung step down na AC. Di ba sabi ko nga kanina, kung ito, kung dito ay, kumbaga sa ano, kung okay, kung dito ay, wait lang, yan. Okay, kung dito ay yung ano no, ayan. Tapos ito naman, ito na yung step down. AC pa rin to, pero mas maliit na, no? Step down AC na kasi, kaya mas lumiit. Okay, ngayon dadaan tayo ng ano, supply. So, usually, uh, ito yung pag duman na kasi sa filter yan, ito na yung output eh. Okay, so ngayon, itatry natin na kumonekta, no? Okay, dito. Sa pangatlo. Ito kasi ano pa rin to, pag dito naman, okay, tingnan nga natin dito sa baba, no? Check natin yan. What will be the output?
Set. Ay, sa channel, i-open ko ito. Auto set. Okay, so ngayon guys, no, mapapansin nyo, no, yung ating output. Okay, so i-ano ko lang ito, no, i-ano ko lang, i-stop ko lang. Pakita ko dun sa, yung malapit sa ano. Okay, now ganito guys, no, since dumana tayo ng ano, no, ng AC counterpart, dito tayo ngayon sa ano, pag dumaan na ng filter. Okay, then you will observe sa channel 3, okay, yan na yung na-smoothen na. You will notice na smoothen na. Okay, na-smoothen na siya. Okay, pagdaan dun sa filter. Okay, so basically ganyan, no? Ngayon, kapag ito, halimbawa, gusto nating makita yung output nung ano, nung galing sa regulator na, i-compare natin. Okay, dito sa channel 4. Okay, auto set. Okay, mas smoothen na yung na-regulate, di ba? So, yun yung ano, yun yung pag ginagamit natin yung ano, power supply. Kaya ngayon, kapag gagamit ako ng multi-tester, okay, so gagamit ako ng multi-tester, no? If I want to measure the voltage drop, okay, so pwede ko malaman na yung voltahe. Okay, yan no, 11 point something. Ngayon, pwede kong ito yung potentiometer kasi nandito. So pag in-adjust ko dito, pasok dun sa range ng 1.75. Okay, 1.75 yung nakukuha. Pero kapag inangat ko ito, that is 13 volts. So that is the explanation of the power supply. Tapos nakikita nyo rin dito, no, LED is functioning, no, with a 1 kilo ohm to limit the current, no, to protect the LED. So ito yung buong power supply na pwede nating magawa actual sa ating mga experiment. Okay? So I think i-stop ko muna ito for that I can proceed to the next.